Isang sementeryo nilamon ng dagat. Kalansay ng mga tao, totoo ngang nagkalat. Ang vlogger na si RJ Joaquin na mas kilala sa tawag na Master Gala mula sa Davao City. Sinadyang barangay Astorga sa bayan ng Santa Cruz. Gusto niyang bisitahin ang napapabalitang lumang sementeryo sa baybayin ng Astorga na nilamon na raw ng dagat. Makalipas sa mahigit kalahating oras, narating ni RJ at ng kasama nitong bangkero ang sementeryo. Tuod na do, puntod agad yung nakita ko, guys. Tignan mo, namangka pa tayo, tapos ito nakabutan natin. Wala kang pa yan. Oh my gosh. Mahabang bahagi ng dalampasigan ang sinakop ng abandonadong sementeryo. Maraming nicho rito ang natabunan na ng tubig. Nang malubog sa tubig, inihinto ang paglilibing dito noong 2010. Sa patuloy na pag-iikot ni RJ sa sementeryo, kinilabutan ito sa kanyang natuklasan. Sa ilalim ng isang puno, nakatambak na lang ang mga bungo at kalansay. Kung ano po yung nandito, bibigyan ko po ng respeto at pagsisimpat siya sa ating nakikita ngayon. Hindi po dapat katakutan dahil ang mga ito ay dati ding umiral sa mundo na isa sa mga mahal natin sa buhay. Nabigyan sana ng maayos na kinalalagyan. Matapos ang karanasan sa abandonadong sementeryo, vlogger na si RJ may encounter din pala sa Sigbin. Abangan. Marami nang lumabas na kwento tungkol sa Sigbin. Yung iba naniniwala at yung iba naman nagdududa. Pero ang isang vlogger sa Davao del Sur may first-hand experience daw sa kinatatakutang nilikha. Isang nilalang na kung tawagin ay Sigbin ang kinatatakutan partikular sa Kabisayaan. Kinatatakutan ang Sigbin dahil umaatake raw ito at naninipsip ng dugo ng tao. Inabutan ng dilim sa abandonadong sementeryo ang vlogger na si RJ Joaquin. Pero nang pauwi na kasama ang dalawang local guide, may na-encounter ang grupo na nagpatayo sa kanilang balahibo. Tignan mo, nakakita kami ng bakas ng umakyat bago lang. Parang ang laking paa. Naniniwala sina RJ na bakas ng kinatatakutang Sigbin ang kanilang nakita. Ayan o, dalawang paa, parang mahaba yung paa niya. Bukod po sa kinilabutan kami, nagtaka dahil tatlo lang naman kami that time, natakot at na-amaze. Yung amaze na may halong takot, yun po yung aming naramdaman. Hindi ko po kasi masasabi kung ito ba talaga ay footprint or bakas po ng isang sigbin. Kung ano lang po yung na-videohan, yun lang po yung aking palaging isinishare sa akin po mga taga-suporta. May mga bagay po pala na pwede nating makita, makot on cam nang hindi po natin kayang ipaliwanag. Ang paniniwala ko, hindi lang po tayo ang nabubuhay dito po sa amazing na mundo. Tabi-tabi po, hindi po kami nandito para manggulo sa inyo. Pinapatunayan lang po namin na kayo po ay nag-e-exist. Hindi po upang guluhin kayo. Ang kwento ng mga Sigbin ay magsisilbing paalala na ang kalikasan ay may mga tagapagpantay para matiyak na hindi ito mauuwi sa pagkawasan.